Matinding sigawan at ingay sa loob ng arena, dahil sa sobrang dikit ng laban. Sa mga huling minutong ito, malalaman natin kung sino ang makakapasok sa Overtime Elite Academy. Hype na sila Omari na nakatayo sa gitna ng court at lalong ginanahan sa laban. Kaya natin to, di ba? Nakangiting sambit ni Chan. Flashback muna tayo saglit. Paano mo madidepensahan ang ilalim ng basket ha? Ang liit-liit mo. Umabot ka na ba kahit 6 na talampakan? Wala kang tapang para humarap sa mga higanti sa court. Ang mahihinang katulad mo, mas bagay na lang sa bench. Doon ka nababagay. Pangmamaliit ni Oscar kay Chan. Sa pagtalikod ni Oscar ay biglang hinawakan ni Chan ang bola mula sa kanyang kamay. Laking gulat niya nang hindi niya magawang maigalaw kahit konti ang bola. Alam kong lahat ng makakaharap ko sa court ay mas malalaki sa akin. Yan ang realidad, pero kahit ganun, matagal ko nang ipinangako sa sarili ko, na magiging isa ko sa pinakamagagaling na center sa liga. Kahit sino pa ang hamarang sa daan ko, mga higanti man o halimaw, haharapin ko sila at mananalo ako, wika ni Chan. Ngumisi naman si Oscar tila may hinahandang masama. Ganun ba Chan? Tanong nito. Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo, ang liit-liit mong bata. Sige, magkita tayo sa labas. At makikita natin na nakahiga si Chan tila mukhang binugbog ni Oscar. Sa tuwing papasok ako sa court, palaging may naglalakihang bundok na nakapalibot sa akin. At kahit kailan, wala pang naniwala sa akin. Walang naniwala na kaya kong lampasan ang mga bundok na yon. Sabay dahan-daang iminulat ni Chan ang kanyang mga mata at tumingin sa langit. Kung tutuusin, hindi ko nga alam kung ako mismo ay naniniwala sa mga sinasabi ko. Kailangan ko lang ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon para patunayan sa kanila, at sa sarili ko, na karapat-dapat akong tumayo laban sa kanila. At biglang may lalaki na tumayo sa harap ni Chan at nakangiti itong inaabot ang kanyang mga kamay. Tabla ang score, all 38. Buong arena ay nag-iingay. Si Devon ang may hawak ng bola, kalmado pero may yabang sa mga mata. Mukhang ito na ang huling tira, ha? Wika niya, habang dinidribble ang bola sa kanyang kamay. Dapat ko kayong papurihan, dahil umabot kayo sa puntong ito. Pero, mabilis naman na nag-set ng screen sina Luke at Ray. Dito na nagtatapos ang laban nyo. Sigaw ni Devon habang mabilis na iniwanan ang depensa. Pilit lumulusot ni Omari sa screen, pero huli na ang lahat. Nakangiti naman si Luke habang pinapanood ang galaw ng kanyang teammate. Magaling, sigaw nito kay Devon na dirdiretso sa basket. Ngayon na. Wala nang makapipigil sa amin para manalo. Sambit nito na handang-handa nang ipasok ang bola. Biglang lumitaw si Chan sa harap ni Devon na may seryosong mukha at nababalot ng matinding aura. Ano to? Gulat namang sambit ni Devon. Saan siya nanggaling? Sigaw niya sa isip, at nanlalaki ang mata sa pagkabigla. Ano yun? Ang presensya ng batang to. Ganap na nag-iba, wika naman ni Gray na nagulat din sa pinapakita ni Chan. Bakit sa tingin mo pinili ko ang isang bansot na nangangarap maging center sa Pro League? Wika ni Nathan, ang taong nakadiskubri kay Chan. Isang imposibleng pangarap. Si Chan mismo, hindi niya kayang paniwalaan ang sarili niya, dahil wala ring naniniwala sa kanya. Ang pagiging center, isang posisyon kung saan mahalaga ang tangkad at puwersa. At para sa isang katulad niya, imposible yun. Pero noong nakilala ko siya, napansin ko ang isang bagay. Kapag sobrang taas ng tensyon, napupuno ng stress ang utak ni Chan. At dahil doon, sa loob ng ilang minuto, nakakalimutan niyang maliit siya. Kapag nasa zone siya, kahit ang pinakamalalaking Titan sa court, hinahamon niya. Kaya siya tinawag na, The Little Titan Slayer. Hindi pa rin makapaniwala si Devon kay Chan. Ano to? Sira ba ang utak niya? Hindi ko na maintindihan kung gising pa siya o hindi. Kahit ano pa yan, hindi to magbabago. Wawasakin pa rin kita, sigaw ni Devon, sabay bilis ng spin move para makalusot kay Chan. Bigla namang napasigaw ng malakas si Ray. Devon, nasa likod mo. Hindi naman makapaniwala si Devon na na-intercept ni Chan ang kanyang galaw. Hindi ko siya malampasan.
Dapat ko bang ipasa? Hindi. Hindi ko kailangang ipasa. Dapat kaya ko siyang lagpasan. Isa lang siyang talunan. Anong nagbago sa kanya? Hindi lang to basta aura. Tumatakbo naman si Locke papunta kay Devon at galit na galit. Devon, ano bang ginagawa mo? Anong tinitigil-tigil mo dyan? Sigaw niya habang mabilis na tumatakbo. Hindi na malaya ni Devon na nasa likod na niya si Omari at Jaden. Buong arena ay biglang sumabog sa sigawan sabik sa susunod na mangyayari. Tagumpay na nagawang maaga ni Omari ang bola mula kay Devon at iniwan niya itong hindi makapaniwala. Ang mag-atubili, ang mawala ng tiwala sa sarili. Ito'y maghahatid sa atin sa pagkatalo. Sambit ni Omari habang nilagpasan ang mga depensa. Salamat, Chan. Salamat sa paghawak ng depensa hanggang dulo. Salamat Jaden, sa mga tres na nagligtas sa atin. Ngayon, ako naman, wika ni Omari. Kasabay ng pagdunk nito sa basketball na halos masira ang ring sa lakas. At natapos ang laro sa score na 38-40, panalo ang team nila Omari.